Nako po, eto maganda hong pag-usapan po at reaksyonan po mga kabida po. Ito hong pagtawag po mga kabida ni Senator Kiko Pangilinan kay Senator Bato de la Rosa na lawbreaker daw mga kabida. Ang tanong ko po, anong batas po ang nilabag ni Bato mga kabida kung bakit tinawag po ni Senator Kiko Pangilinan ito hong si Bato na lawbreaker? Alright? Ito, babasahin ko muna. Ito hong post po ng The Political Outlook po mga kabida. Hindi dapat konsintihin ang lawbreaker Okay? Yun yung titulo po ng kanilang post po mga kabida. Sa kanyang FB post ay binigyang diin ni Senator Kiko Pangilinan na magkaiba ang sitwasyon ni ex-Senator Leila de Lima at Senator Bato de la Rosa para pagbigyan na makadalo ang senador sa sesyon via video conference dahil anya wala naman COVID. Ayun. Si Bato walang COVID ngayon. Nagtatago at tinakasan ang mga otoridad. Lawbreaker. Hindi dapat konsintihin ang lawbreaker mga kabida. Okay? So ang pinagbabasihan lang po ni Senator Kiko, kaya nga tinawag po niyang lawbreaker itong si Bato ay dahil tinakasan po ni Bato yung mga otoridad po natin, mga kabida. Okay? Kung tutuusin po mga kabida, wala hong kaso po si Bato dito sa Pilipinas paano ho, tinawag na lawbreaker itong si Bato? Wala naman pong nilabag na batas dito sa Pilipinas yan, Ang warrant of arrest po, laban ho dito kay Bato, ang naglabas po dyan mga kabida ay ang ICC, International Criminal Court, hindi po ang isang local court dito sa atin sa Pilipinas. Alright? Kung meron man po siyang nilabag, mga kabida, dahil siguro, hindi niya kinilala po mga kabida itong arrest warrant po ng ICC. Diba? Alalahanin po natin mga kabida, meron pong pending petition po, itong si Senator Bato, dyan po sa Korte Suprema, po. Okay? Yung kanyang petition po mga kabida, na ideklara itong arrest warrant po ng ICC na invalid. Okay? Dito ho sa Pilipinas. On the ground, na ang Pilipinas po mga kabida ay hindi na po miyembro po ng International Criminal Court. Ngayon, ang tanong po, masasabi ba natin mga kabida, na lawbreaker itong si Bato? Hindi pa nga natin alam, wala pa pong desisyon ang Korte Suprema kung yung arrest warrant na inilabas po ng ICC against Bato ay valid ba yun dito sa Pilipinas, Diba? Kung maalala po ninyo, meron pong dissenting opinion po mga kabida, itong si Supreme Court Associate Justice Paul Hernando po, mga kabida. Malinaw dun ho sa kanyang dissenting opinion, na ang ICC mga kabida o International Criminal Court ay wala na pong jurisdiction po dito sa Pilipinas. How much more, wala na po siyang jurisdiction po kay Bato de la Rosa. Okay? Sa madaling salita, yung arrest warrant na inilabas po ng ICC, okay, according doon ho sa dissenting opinion po ni Justice Hernando, walang visa yon, walang epekto yon, mga kabida, dahil wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Matagal na raw tayong kumalas sa International Criminal Court, mga kabida, since 2019 pa po. Okay? Now, ang sabi po ng ICC, kahit na po hindi na miyembro ang Pilipinas sa ICC since 2019, considering yung kanilang iniimbestigahan po mga kabida ay yung panahon pa po na miyembro daw ang Pilipinas sa ICC. Kailan pala nila ginawa itong kanilang investigasyon? Yung official mga kabida, yung official investigation, kailan po nila ginawa yon? Di ba, ginawa po nila noong 2021, 2 years after na kumalas po ang Pilipinas mula sa ICC? And do you think valid yun? After na kumalas ang Pilipinas sa ICC, tsaka pa po sila nag-conduct po ng investigasyon po, mga kabida? What right na kinuha po itong ICC mga kabida para makapag-conduct po sila ng investigasyon? Kung tutuusin po, wala na pong obligasyon po ang Pilipinas
after pumalas po tayo noong 2019 at ginawa po ang investigasyon po mga kabida noong 2021 po. Okay, 2 years after tayo pumalas sa International Criminal Court. Diba? Tama po si Justice Hernando po, mga kabida. Paano ho magkaroon po ng jurisdiction ang International Criminal Court na since 2019 pa po umalis at ang kanilang pinagbabasihan po ng kanilang kaso laban ho kay De La Rosa ay yung resulta po ng investigasyon po nila mga kabida noong 2021. Although ang coverage ng kanilang investigasyon nung panahon pa po ni Digong mga kabida, pero ang official investigation process na ginawa 2021 na po mga kabida, 2 years after umalis po ang Pilipinas sa ICC. So paano ho magkaroon po ng jurisdiction po ang International Criminal Court mga kabida? Okay? Although nag-iisa lang po itong si Hernando sa kanya hong dissenting opinion mga kabida. Although meron po siyang mga kasama po na nagbigay po ng dissenting opinion, 5 ata sila lahat pero si Hernando lang po ang point by point sinagot niya yung sinabi po ng International Criminal Court na meron pong jurisdiction ng ICC over the Philippines. Okay, mga kabida. Alright? Tsaka pangalawa po, nakabinbin pa po itong petition po ni De La Rosa po, mga kabida, dyan sa Korte Suprema. Okay? According to Article 59 ng Rome Statute, kailangan mo nang idaan po sa local court or sa Supreme Court, mga kabida, ang isang accused sa isang krimen na iniimbestigahan po mga kabida ng International Criminal Court, okay, sa korte po natin dito sa Pilipinas. Bago ho i-execute mga kabida kung ano man po yung order na inilabas ng International Criminal Court, kagaya na lang po ng arrest warrant, mga kabida. So since hindi pa po nakapagpasya, wala pa pong desisyon po mga kabida ang Korte Suprema dito, dapat status quo pa po. Okay? As if wala hong nangyari po, mga kabida. Okay? Tsaka pa po, sasabihin po natin na si Bato po ay lumabag sa batas kung ang Korte Suprema, sasabihin po nila mga kabida na valid po ang arrest warrant ni Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. At doon po natin masasabi na nilabag po ni Bato yung batas, mga kabida. Dahil sa pag-iwas po niya sa mga otoridad, po. Pero habang wala pa pong desisyon ang Korte Suprema, mga kabida, ikukonsidera pa rin natin itong si Bato na inosente. Okay? Dapat si Bato ngayon, pumapasok sa Senado, mga kabida, kung tutuusin po. Tama yung sinabi po ni Pangulong Marcos na inaantay po nila yung desisyon po ng Korte Suprema, mga kabida, patungkol sa petisyon. Bago po kumilos ang gobyerno, laban ho kay Bato, dapat stay put muna itong mga miyembro po ng NBI, Philippine National Police, ang ginawa po ngayon, pinaghahanap na po, itong si Bato. Dahil lang po, dininay po ng SC, yung prayer for temporary restraining order po ni Bato de la Rosa, mga kabida. Di ba? Meron pang mobilization po, ng mahigit 200,000 na mga miyembro po ng Philippine National Police para lang po hanapin itong si Bato. Tama ba yun, mga kabida? Tama ba na hindi ho nagpakita, tumakas itong si Bato? Para sa akin po, mga kabida, nararapat lang po yun. Bakit? Kasi po, pag nahuli yan si Bato, mga kabida, okay, inaresto yan, o nagpa-aresto yan, o sumuko yan, mga kabida, do you think, mananatili yan si Bato dito sa Pilipinas? Hindi. May precedence na po, mga kabida. Okay? Yung nangyari ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ipagpalagay po natin, sumuko si Bato. Kasi para ipakita po sa mga kababayan po natin, mga kabida, na law-abiding citizen si Bato. Hindi ho siya sumusuway sa batas, po. Okay? Now, ano pong garantiya po, mga kabida, okay, ng pamilya po ni Bato at even Bato mismo na hindi ho siya ibabiyahe po sa International Criminal Court? Kagaya ng sinabi ko po kanina, mga kabida, meron na pong precedents
na nilabag po mga kabida ng gobyerno ng Pilipinas ang provision po ng Rome Statute. Alright? Ito hong Article 59 na kailangan mo nang idaan sa local court yung arrested person bago po ibiyahe mga kabida doon po sa International Criminal Court sa The Hague. Ginawa ba yon ng gobyerno po ng Pilipinas? Wala. Ngayon, ano po ang assurance po ni Bato mga kabida? Na kapag sumurrender siya o nahuli siya, okay, ay hindi ho siya dadalhin kaagad-agad po doon ho sa ICC. Di ba? Kasi ito kasi yung senaryo po mga kabida. At ito din yung pangamba po ni Bato. Kung sakali man po sumuko si Bato, okay, sa mga otoridad, okay, at dadalhin po siya dun sa The Hague. Do you think kapag magdesisyon na po ang Korte Suprema mga kabida na pabor po kay Bato, ibig sabihin po, idedeklara po nila mga kabida itong warrant of arrest na invalid. Okay, do you think ibabalik yan ang ICC dito sa Pilipinas? Hindi. Hindi yan ibabalik. Sigurado po ako mga kabida. Dahil wala pa po sa history po mga kabida ng International Criminal Court na ibinalik po nila ang kanilang detainee, doon ho sa point of origin, mga kabida, po. Kaya nga, hindi ho sumugal dito si Bato. Okay? Inaantay niya muna ito hong desisyon ng korte, mga kabida, bago ho siya magpakita. Okay? Kung ang desisyon po ng SC, mga kabida, na valid itong warrant of arrest, wala ho siyang magagawa. Kailangan ho niyang i-turn over yung sarili po niya, sa mga otoridad, mga kabida. Kasi nagdesisyon na po ang Korte Suprema, Di ba? Habang wala pa pong desisyon, okay, status quo muna, mga kabida, po. Mag-abang-abang muna ito hong mga pulis, ito hong mga ahente po ng NBI, okay, sa magiging desisyon po ng SC. Tsaka pa po sila kumilos at tsaka pa po nila ihain po mga kabida ito hong arrest warrant kay Bato de la Rosa. Kasi wala na pong magagawa dyan si de la Rosa, Kapag ang Korte Suprema po mga kabida magdesisyon po na tama po ang arrest warrant, valid po ang arrest warrant. Okay? Ang tanging gagawin po ni Bato dyan, mga kabida, ito turn over po niya yung kanyang sarili po, Okay? In good faith. Okay? At doon po sa The Hague, sa International Criminal Court, mga kabida, doon po niya patunayan po, mga kabida, na mali po ang kasong isinampa laban sa kanya. Okay? Mga kabida, po. So, what do you think? Itong ginawa ni Bato, nararapat lang ba ito? So, what do you think, mga kabida? Itong ginawa po ni Bato, na umiwas po siya sa mga otoridad, mali ba yun? Okay? Na dinipensahan lang po niya yung kanyang sarili po, na hindi ho maibiyahe po mga kabida sa ICC, na wala ho sa oras, mga kabida. Di ba? Antayin na lang sana ng mga otoridad itong desisyon po ng Korte Suprema bago sila kumilos. Alright? Kasi kung naniniwala po ang mga otoridad, ang gobyerno po ng Pilipinas, na may basihan po ang issuance ng arrest warrant po, mga kabida, against Bato, dapat hindi ho sila mangamba, mga kabida. Kasi po, pag sinabi po ng Korte Suprema na may basihan, valid ang arrest warrant, mismo ng si Bato de la Rosa po, ang magpapakita po mga kabida at ito turn over niya yung kanyang sarili sa mga otoridad. Ako sigurado po ako dyan, mga kabida. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po? Dito ho sa sinabi po ni Senator Kiko Pangilinan na lawbreaker, ito hong si Bato de la Rosa, mga kabida. Despite na hindi pa po naglabas ng desisyon ang Korte Suprema kung ang arrest warrant ba na inilabas ng ICC against Bato ay valid ba yon o hindi. Alright? For your comment and for your suggestion and for your opinion, please comment down. Sa mga hindi po subscribe po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.